Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ng pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang mga kapatid at kasama ng mga apostolada ng panalangin galing sa distrito ng sa Bikaryato ng Espiritu Santo. Narito, nagdiriwang tayo para sa unang araw ng nobenaryo para sa banal na puso ng ating Panginoong Jesucristo. Ating ngayong handa ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya ay muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at tao sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos, ayon sa kasulatan. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang karigtan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunin at mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, "Ngayoy paahon tayo sa Jerusalem, ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yun?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong inihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad,
nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Ang init-init, nariyan kayo. Mga kapatid, opo, ang buhay natin ay buhay na pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa, sa unang sulat ni Pablo, sa unang sulat ni Apostol San Pedro, ay nagsasabi, ipinapaalala niya sa mga Israelita. Hindi po ba? Kung baga, ang isang tao halimbawa na alipin ang kalakaran, kailangan siyang bilhin muli para maging malaya siya. O kaya, kung baga sa isang taong sa ating bagong panahon, kapag siya ay nakidnap, kailangan may ransom, may kapalit para sa kanyang kalayaan. Ipinaalala ni Pedro kung paano tinubos ng Panginoon ang sambayanan. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Kung baga, tayo'y tinubos ng Panginoon sa kasalanan, sa kamatayan, sa anumang paghihirap. Kaya nga po, napakalapit natin sa poong Nazareno. Pero yung paglapit na yun, dapat nating alalahanin, hindi lamang yung kanyang ginawa na pag-aalay ng sarili sa pagtubos niya sa atin, kundi pagtingin sa ating sariling buhay. Kung tinubos tayo ng Panginoon, pinapahalagahan ba natin ang ating sarili? Inaalagaan ba natin? Kung ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay, ang mensahe ng Panginoon ay tayo ay mahalaga sa Kanya. Kumbaga sa mga magulang, halimbawa, kahit nga yung hayop, kapag inaalagaan natin, yung hayop, masasabi natin mahalaga, kaya natin inaalagaan. Pero kung tayo ay tinubos ng Panginoon, inaalagaan ba natin ang ating sarili? Mula sa kasalanan, mula sa pagmamalabis, sa mga kumbaga pag-aalaga sa ating sarili na bandang huli ay magiging sakit sa atin, sa mga bisyo. Inaalagaan ba natin ang ating sarili na hindi mapahamak? Dahil isa ang mensahe ng Panginoon, tinubos tayo dahil tayo ay mahalaga. At dito naman, sa ating Ebanghelyo, ang Panginoong Jesucristo nagpauna ng kanyang daranasin na paghihirap sa mga matatanda ng bayan, mga eskriba, mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit mabubuhay siya pagkalipas ng 3 araw.
Lumapit sina Santiago at Juan, yung magkapatid. Panginoon, may hilingin po kami sa inyo. Ano yun? Pwede po ba sa inyong kaharian, isa sa amin ay maupo sa inyong kanan at sa kaliwa? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihiling. Daranasin ba ninyo, mababata ba ninyo ang paghihirap na daranasin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na tatanggapin ko? Opo. Sumagot yung dalawa. Pero sabi niya ng Panginoong Hesus, babatahin nga ninyo ang paghihirap ko at ang binyag na daranasin ko. Ngunit ang mga luklukang sinambit ninyo ay nakalaan sa, kumbaga, sa pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa magkapatid. Nagalit sila. Pero sinasabi doon, nung magalit sila, pareho rin pala ang kanilang ambisyon, yung political power. Political power. Oo nga naman, kapag malapit sa Panginoon, gusto yung luklukan na pinakamalapit sa Panginoon. Pero pinaalalahanan sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi lang kay Santiago at Juan, kundi sa 10 pa, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Napapansin po ba ninyo, kapag eleksyon, ang daming gustong kumandidato. Ang slogan, to serve, maglingkod. Ang tanong, kailangan ba natin ng title para maglingkod? Hindi na po. Ang paglilingkod, wala po yan sa title, wala po yan sa posisyon, kundi paglilingkod, pag-aalay ng buhay para sa kapwa. Kaya nga po yung mga magulang na patuloy na naglilingkod sa kanilang mga anak, mga mahal sa buhay, sila yung dakila. Sila yung dakila, walang duda, wala pong duda. Bakit? Kasi nagtatrabaho sila, ginugugol nila ang kanilang buhay, para ang kanilang anak ay mabuhay. Amen? God is good all the time. Dakila ang Diyos dahil siya'y dakila. 1986 po, may buhok pa ako noon, wala pang balbas. Ang tatay ko ay na-ospital sa PGH kasi taga Malate, Manila po ako. For 3 months, my father was in PGH. Yung time na yun, nakilala ko yung tatay ko. Akala ko yung tatay ko, provider lang. Kasi mas malapit ako sa nanay ko. Emotionally, mas malapit ako sa nanay ko. Ikilala ko yung tatay ko na ganon. Bahay, trabaho. Pag pinagalitan ng nanay ko, magsisimba. Ganon lang siya, trabaho, bahay. Pero lagi niyang, pag may pasalubong siya, hindi yun kakain. Pag sinasabi na, sumabay ka na, sasabihin ng tatay ko, yung mga bata muna. Kasi 7 kami, dami namin. 7 kami. Eto na, nasa ospital na siya. Nasubukan kong magpaihi sa kanya, and then maglinis ng kanyang dumi, hugasan. Sa isang pag-usap namin, sabi ko, tatay, kapag gumaling ka na, huwag ka na magtrabaho ha. Kasi graduate na ako ng high school noon, pang-6 ako. Isa na lang yung nag-aaral sa amin. Tatay, pag gumaling ka na, huwag ka na magtrabaho ha. Pahinga ka na lang sa bahay. Yung tatay ko, parang walang narinig. Ang sabi niya, pag hindi ako nagtrabaho, anong kakainin natin?
More than 2 months na siya sa ospital. Wala na siyang magawa para sa sarili. Yung pag-ihi niya, kami na yung nagpapaihi. Yung pagdumi niya, kami na yung nagpapadumi. Teka, pero bakit hindi niya pa rin pala iniisip yung sarili niya? Iniisip niya pa rin kaming kanyang mga anak. Sa puntong yun, binuksan ng Diyos ang aking mga mata. Binuksan ng Diyos ang aking mga mata. Nakikipag-usap ako sa taong dakila. Paano kaya kung malakas pa siya noon, iniwan niya kami? Saan kaya kami pupulutin? May bahay kaya kaming matitirhan? May edukasyon kaya kaming tatanggapin? Saan kaya ako pupunta kung wala ang pagmamahal na ito na kanyang ipinagkaloob? Nasambit ko na lang, wow, thank you Lord, I am talking to a great person. I am talking to this great man. Thank you Lord, for you have opened my eyes. Namatay siya, opo, after 3 months. But we live as his children. Namatay siya, pero nabuhay kami bilang kanyang mga anak. Ganun pala yung kadakilaan, yung pag-aalay ng sarili. Di niya inisip yung sarili niya, kundi kaming kanyang mga anak. Opo, yung ating mga magulang para silang kandila na habang nagbibigay ng ilaw, ng liwanag, nauupos sila, nauubos. Pero dakila, perpektong kandila kasi patuloy na nagbibigay ng liwanag. At ganun tayong tao. Sa paglingkod, tayo'y nagiging dakila. Kaya nga po, kung gusto nating maging dakila, maglingkod tayo. Gawin nating mainam ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Ingatan natin ang ating sarili kasi tayo ay tinubos ng Panginoon. At kung tayo ay, kumbaga, maraming pwedeng ipagpasalamat o hingin sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya para tayo'y magabayan niya, lalong-lalo na sa buhay panalangin. Gusto nating maging dakila? Pwedeng-pwede. Pero hindi natin kailangan na yung title, posisyon, dahil sa kaharian ng langit, tayo ay magdiriwang lamang ng kabutihan ng Diyos, magbabaginan ng Kanyang kaluwalhatian, kabutihan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po kung nangyayari yan dito, we experience heaven, even here on earth. Mga kapatid, opo, ang Panginoong Kristo, isa ang Kanyang ginawa. Inialay niya ang Kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Sana yung sarili natin, pahalagahan natin, ingatan. Kasi hindi natin pwedeng masabing, deboto ako ng buong Nazareno, di naman natin iniingatan ang ating sarili. Laban sa kasalanan, laban sa mga bisyo, laban sa mga bagay na pwedeng maging sanhi ng ating pagkakasakit o pagkawala sa biyaya niya. Mga kapatid, opo, sana nga po araw-araw matutunan natin mas maging malapit sa Kanya sa pamagitan ng buhay panalangin. Ang puso ng ating Panginoong Kristo ay puso na labis-labis na nagmamahal. Pero higit pa doon, inialay niya ang buong buhay niya para sa bawat isa sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang Kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod, ilahad natin sa Amang Mahabagin ang ating mga panalangin. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa Kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon.
Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na binibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Sa katahimbikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa, katulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pusong maamo at mabagin, dalangin namin ay inyong dinggin sa oras ng panganib at lagim. Jesus, kami lingapin. Buong ligaya kaming hihimlay sa inyong puso, di mawawalay. Ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Heart of Jesus, meek and mild, hear, O hear thy feeble child, when the tempest most severe. Heart of Jesus, hear. Sweetly thy rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. O heart of Jesus, heart of Jesus, hear. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalubong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang siniba dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito nababanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabaring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating katubusan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Ang puso ni Jesus, bukal ng grasya at kababaang loob, kayaman ng tunay na iyong hinandog sa abang uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo't tubig upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso ko'y iyong pupupin. Kabanal-banal lang puso ni Jesus, takbuhan ng mahina't tanggulan sa tukso, karamay sa dusa't kapiling sa tuwa, tagapagdala ng sigla't pag-asa. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy
dugo mo't tubig, upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob ko'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso ko'y iyong kupin. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-ibayong ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghahari kang tunay sa pari hanggang mulo. Malaon na naming pangarap, paghahari mo sa silangan. Pananampalataya, naming siningas ng araw, sintatag ng kabundukan, sinlawak ng karagatan, kailan may di pabibihag, bayan mo sa kasalanan.
Tanggal sa tanang dako, ang banal mong sagisag, ang sumpa ng karimlan, di magtatagumpay. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ng iyong ngalan. Maghari kang tunay sa pari hanggang mulo.